Alam nyo, sa mga panahon ng matinding pagkalito o takot, saan nga ba talaga tayo kumakapit para sa katiyakan? Yan ang tanong na sasagutin natin ngayon. Tatalakayin natin ang isang kabanata sa Ebanghelyo ni Juan na diretsahang humaharap sa ganitong mga sitwasyon. Isang pag-uusap to na puno ng, napakatapang na mga pahayag at mga pangako, lalo na kapag pakilamdam natin ay wala tayong kasiguraduhan. Pansinin nyo, nagsisimula agad ng kabanata sa isang damdamin na sigurado ako pamilyar sa ating lahat. Yung pagkabalisa, yung anxiety sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Subukan nating ilagay ang sarili natin sa posisyon ng mga disipulo, no? Isipin nyo, yung leader ninyo, yung gabay ninyo biglang nagsabi, "Aalis na ako," 'di ba? At sila naiwang. Anong gagawin namin? Puno sila ng takot. Kaya namang itong mga salitang to, ito yung parang unang-unang lunas na ibinigay sa kanila. Okay, so paano natin to hihimayin? Susundan natin yung flow mismo ng chapter, mula sa problema ng mga disipulo hanggang sa solusyon na iprenesenta sa kanila. Let's break it down. Alright, Section 1. Dito tayo magsisimula sa pinakaugat ng krisis nila. Kasi isipin nyo yung shock, di ba? Bigla na lang sinabi ni Jesus na, aalis na ako. Para sa kanila, parang gumuho ang mundo nila. Imagine, iniwan nila lahat, pamilya, trabaho, para sumunod sa kanya, tapos bigla silang maiiwan. So yung feeling, talagang puno ng kalituhan at walang-wala silang direksyon. At para bang hindi pa sapat yung pagkalito nila, dinagdagan pa ni Jesus. Sinabi niya, alam nyo ang daan kung saan ako pupunta. Teka, paano nila malalaman yung daan kung hindi nga nila alam yung pupuntahan, di ba? Kaya itong pahayag na to, imbis na magbigay mang linaw, lalo lang talagang nagdagdag ng tanong at, mas malalim na uncertainty. At dito na nga pumasok si Tomas. Yung tanong niya para siyang boses ng buong grupo, di ba? Sinasalamin niya yung takot at pagkakalito nilang lahat. Napaka-prangka ng tanong niya. Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. So paano namin malalaman yung daan? It's a very logical question. At itong tanong na to, ito yung nag-set up ng entablado para sa isa sa mga pinakamahalagang sagot sa buong Biblia. So anong isinagot? Dahil sa tanong ni Tomas, binuksan ni Jesus ang pinto para sa isa sa mga pinakadirekta, pinakamatapang at masasabi nating pinaka-controversial na pahayag niya. Pakinggan nyo yung sagot. Hindi siya nagbigay ng mapa. Hindi siya nagbigay ng Waze link o step-by-step instructions. Ang sagot niya ay isang deklarasyon tungkol sa kung sino siya. Hindi lang niya ituturo ang daan, siya mismo ang daan. Gets nyo? Hindi lang niya ipapahayag ang katotohanan, siya mismo ang katotohanan. At hindi lang siya magbibigay ng buhay, siya mismo ang buhay. Napakalalim. At kasunod niyan, yung linyang nagpapalinaw sa lahat. Dito nyo makikita yung tinatawag nating exclusivity ng claim na to. Inilalahad niya ang sarili niya bilang ang nag-iisang solusyon. Hindi ito one of many options. Hindi ito all roads lead to the same destination. No. Sinasabi niya, ito ang tanging paraan. So, you think tapos na yung usapan, di ba? Pero hindi. Kahit sa napakalinaw na pahayag na yon, hirap pa rin ng mga disipulo. Hindi pa rin nila makuha. At ito'y nag-trigger ng isa pang napakadiretsong tanong. This time, galing naman kay Felipe. Si Felipe naman, para bang ang sinasabi niya, "Okay Lord, ang ganda ng mga salita mo pero pwede bang ipakita mo na lang sa amin? Ipakita mo sa amin yung Ama at okay na kami, sapat na yun." Humingi siya ng tangible proof, di ba? Gusto niyang makita mismo ang Diyos Ama para manahimik na yung puso niya. At yung sagot ni Jesus, mas radikal pa. Para niyang sinabi, "Felipe, andito na ako sa harap mo, pero hindi mo pa rin ako nakikita?" Ang punto ni Jesus, hindi lang ako isang gabay papunta sa Ama. Ako mismo ang eksaktong representasyon ng Ama. Kung nakita mo ako, para mo na ring nakita ang Ama. Yan ang pinakasentro ng argumento niya. So paano niya to pinatunayan? Nagbigay siya ng dalawang ebidensya. Sabi niya, una, pakinggan niyo yung mga salita ko. Hindi to galing sa akin. Pangalawa, tingnan niyo yung mga gawa ko, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang Ama na nasa akin. Kumbaga sinasabi niya, my words and my works are the proof. Yan ang ebidensya ng pagkakaisa namin. Okay, so a new problem emerges. Kung si Jesus na siyang larawan ng Ama ay aalis na, paano nga ngayon? Paano magpapatuloy yung koneksyon? Paano sila magagabayan kung wala na siya sa tabi nila? Isa itong napaka-valid na concern. At dito na ipinakilala ni Jesus yung solusyon sa problemang yan, yung pangako ng isang tagapagtanggol, isang advocate. Sabi niya, hindi ko kayo iiwang ulila, hindi ko kayo iiwang mag-isa.
May darating isang bagong presensya na ipapadala para pumalit sa kanyang pisikal na anyo at para ipagpatuloy ang gawain niya sa puso nila. At ang ganda nito, kasi tingnan nyo kung paano sinasagot ng mga tungkulin ng tagapagtanggol ang bawat takot ng mga disipulo. Point by point. Takot ba silang maiwang mag-isa? Ang sagot, ang espiritu ay mananatili sa kanilang magpakailanman. Takot ba silang malito at makalimut sa mga turo? Ang sagot, siya ang magtuturo at magpapaalala sa kanila ng lahat. Perfect solution sa bawat problema nila. At lahat ng ito, lahat ng mga pangakong ito ang nagdadala sa atin sa climax ng kabanata. Dito na tayo babalik sa pinakaunang verse kung saan tayo nagsimula. Alalahanin nyo? Yung problema ng nababagabag na puso. Dito, gumawa si Jesus ng isang napakalinaw na distinction. May dalawang klase ng kapayapaan. Una, yung kapayapaan na binibigay ng mundo. Ano yon? Yun yung kapayapaan na kapag okay ang lahat, kapag walang problema, nakadepende sa circumstances. Pero yung kapayapaan na inaalok niya, iba. Ito ay isang panloob na kalagayan, isang regalo. Kahit magulo sa labas, may kapayapaan sa loob. At dito na kumpleto ang bilog. Nagsimula tayo sa huwag mabababag ang inyong puso at nagtatapos din tayo doon. After niyang ipaliwanag ang lahat na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay at na may darating na tagapagtanggol, ibinigay niya na mayon yung ultimate na solusyon, yung antidote sa takot, ang kanyang kapayapaan. Kaya naman, iniiwan tayo ng kabanatang ito na may malalim na tanong para sa ating lahat. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin sa ating buhay ngayon na magkaroon ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo? At higit sa lahat, hindi rin kayang bawiin ng mundo. Isang bagay na sulit pagnilayan. Maraming salamat sa inyong oras.